And guys, nagkaroon project update muna tayo ngayon. Bale, gagawin natin yung wiring ng second floor. Kasi dito sa first floor, almost tapos na tayo nung balikan ko. Tapos na si paring Eniel. Ikabit na niya lahat ng outlet, switch, tsaka yung mga receptacle. Yan. Tapos, second floor naman, mag-wiring na lang tayo. Then yung ating panel, nakakabit na rin. Yung mga circuit breaker, ko-connect na lang natin yung wiring niya dito guys sa ating panel. Yan, kung makikita nyo, okay na yung mga circuit breaker. Yung main natin, ayan, dito yung main. Then yung ating branches, ito yung sa ilaw, yung sa panel, sa breaker natin, 15 amps sa ilaw, dalo siya. Sa second floor, tsaka yung nasa dito sa ground floor. Then yung outlet natin, 20 amps. Yan, 20 amps, dalawang 20 amps sa ground floor, tsaka second floor din. Isang another 20 amps para sa aircon natin. Yan yung mga switch niya nakakonect na or naikabit na parang Eniel. Yung mga switch natin, 3-way, tapos yung mga single switch para doon sa labas. Ito naka 3-way to guys, nandun yung isa niya. Para kung halimbawa, nagpark sila ng sasakyan dito. After nila magpark, then madilim, pwede nila doon buhayin. Tapos pagpasok nila, silang patin. Pasok nila ng main door, pwede nilang i-off dito. Ayan, kaya naka 3-way yung labas natin. Then, yung isa naman dito, yung para dito sa ating another ilaw sa living room. Tapos, akit tayo sa taas. Ito nga pala sa taas, naka 3-way to. Tapos yung isa doon, 4-way yun guys. Kasi may isang access pa doon ng pinto. Ayan, tapos pag akit natin, dito. Ayan, na ito yung ating another isang 3-way para dito guys. Kasi nga, tatlo yung access ng pinto niya. Isang manggagaling dito sa ground floor. Then isa dito sa entrance. Then, halimbawa galing sa taas. Kaya naka 4-way siya. Ang setup nun, isang 3-way dito. Isang 3-way switch doon. Then iba pa yung 4-way doon. Yan, para tatlo yung switch niya dito. Sa ating ilaw dito sa hallway natin or dito sa hagdan niya. Kasi yun yung pinaka-ideal guys. Kung halimbawa kung saan kayo manggagaling na entry point, kung dun man sa pinto, or dito sa ground floor, or dito kayo galing sa taas. Yan. Para hindi na kayo bababa pa kung i-on or off nyo yung switch, or yung rather yung ilaw natin dito. Yan. Kulang na lang natin dito ay yung ating wiring sa taas. Kasi nagawa na rin namin yung mga outlet. Ayan. Kompleto na lahat ng outlet. Mga switch. Ayan. Switch natin, mga nakakabit na. Yung layout na lang ng wiring sa taas. Kaya yun yung papakita namin sa inyo. Ito kasi, kaya i-layout na namin. Kumbaga, tigil na siya din. Siguro matagal na ulit masusundan. Hindi pa siya lalagyan ceiling. Pero, kaya pinalalagyan na sa amin ng layout ng ilaw para matiran na. Yun, kumbaga, titira na muna kahit wala pa ceiling. Lalagyan lang ng pinto, bintana. Wala pa rin siyang tiles. Yan. Kumbaga, malipatan lang. Kaya, napaka-importante na meron tayong ilaw yan. Tapos, na ito yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng PVC adapter with lock nut. Ayan. Pag bibili kayo ng PVC adapter, make sure nyo na may lock nut na. Or yung ito. Yan. Purpose nitong lock nut, para mailalock nyo siya. Dito, pakita ko sa inyo. Sa ating junction box. Ayan. Naka-lock nut siya. Kasi guys, pagka wala lock nut, minsan may nabibili kasing PVC adapter walang lock nut, basta PVC adapter lang. Useless din, lalo pagka ganitong mga nakahang guys. Kaya gagamit tayo ng ganitong PVC adapter. Nakahang yung ating PVC, tsaka yung ating mga junction box. Masyado kasing mataas yung ating bubong kapag doon naman natin in layout siya. Tsaka pag nagkisame, okay lang naman siya, dire-diretso siya. Kumbaga, hindi naman makakasagabal kasi nasa taas tayo ng biga yung ating magiging layout ng electrical. Kaya kahit mag-ceiling na, walang problema, hindi na magagalaw yung ating yung ating linya. Kaya guys, pagka halimbawa maglilinya kayo, ganun yung gagawin nyo para maiwasan nyo yung doble-doble magtrabaho. At saka isa pa, yung pagka ganun, medyo napapalaki ng gastos yung may-ari. Pagka doble-doble yung gawa, binabalikan pa natin at hindi natin naayos yung gawa. Yun din yung iyaan natin sa mga trabaho natin. Kailangan yun na yung yung permanent na rin, kahit sabihin natin na temporary lang yung pagtira nila, magkakaroon lang na kahit wala pa ceiling. Make sure natin na hindi na natin babaguhin yung dunya. Yun na yun, pang permanent na. Hindi na rin nakakaya sa may-ari. Yan guys.
Guys, unahin muna natin itong sa bathroom nila. Tapos itong sa hallway nila. Then sunod natin itong stock room. Yan, itong stock room nila. Then dito sa bedroom. Para papunta tayo doon guys. Diretso tayo doon sa breaker. Kasi yung umakit doon sa breaker, nandun. Yun. Doon yung dumaan. Kaya yung linya natin, magmumula dito. Papunta doon guys. Yan. Yung ating magiging linya. Tapos dito sa master, magiging dalawang ilaw niya. Isa dito, isa doon. Then may abang na fog light. Kaya yung ating switch dito, yan, trigang siya. Sa dalawang ilaw, tapos yung abang doon sa fog light. In case na mag-isa pero nasabi na rin ng may-ari yun na magko-fog light sila. Kaya yun, inabangan na natin. Then may spare na wire yan. Yung kagandahan, kaya tayo mag-spare. Mabilis naman mag-add dito ng another box. Halimbawa, meron pa silang idadagdag dito. Kasi nga, sa master, napakaraming nilalagay din na ilaw. Kung halimbawa, bukod pa yung pin light, bukod pa yung fog light. Pag nag-sealing na kasi, doon nila yung nakikita na minsan walang idea pa yung may-ari. Kumbaga, hindi pa nila nabivisualize pagka nag-sealing lang. Tsaka nila naiisip. Kumbaga, pag meron na sealing, mabivisualize pa lang nila na maganda pala maglagay ng doon ng pin light, tapos bukod pa sa fog light. Kaya mas maganda, may abang na kayo, hindi na kayo mahirapan, hindi na magsisilsil yan. Kailangan, importante, laging isipin na meron kayong spare kahit sa breaker, sa switch, lagi kayong maglalagay ng spare guys. Yun yung napakaganda para hindi man kayong gumawa, hindi na mahihirapan yung susunod na electrician guys. Kung saan magpapadaan, kung magdadagdag man ng sabihin nung may-ari, dyan lang sila magdadagdag. Walang problema guys. Ito nga pala yung nung linggo. Ayan, yan yung nadulas nung linggo. Yung nakahuli ng dalag. Pare, malaki ba yung dalag na nahuli mo? Ha? Laki ni Shokoy. Shokoy na. Tinulak ni Shokoy. Tinulak ako ni Paren mo. Kita nila. Kita nyo naman, nasa kita nyo likod nila. Oh, nasa likod pero walang tumulak. Ayan. Pare, malaki. Nahuli mo. Malaki. Malaki ang sakit sa point. Ayan, kaya masarap kasama sa Paren yung laging comedy eh. Kita naman doon sa comment. Dami natatawa sa kanya. Tignan nyo kung pumaltok. Mga perfect na paltok. Yan. Ang pinaplastering na rin ni Pare Inyel yung aming naiwan na linya kasi para hindi naman nakakaya doon sa mga karpintero na sila pa yung magpa-plastering. Ito tayo guys sa taas. Bali na ito yung ating mga galing na sa switch. Ayun. Yung switch natin sa baba. Then yung mga wire natin. Ayan. May marking na siya yung live natin. Tapos kasi pare-parehas nga siya ng kulay. Nilalagyan ko siya ng marking na ganyan na yan. Para alam natin kung alin yung live. Tapos yung return natin. Tsaka yung galing pa doon sa ibang ilaw. Kasi minsan sa isang PVC, ilang wire yung dumadaan. Pagka ganyan magkakaparehas ng kulay, mas maganda. Lalagyan nyo siya ng marking na ganyan na yan. Para alam nyo yung live, tsaka yung return. Para hindi kayo malito guys. Hindi na rin kayo gagamit ng tester. Either man malimutan nyo kung saan man papunta, kung alin man yung live, tsaka yung return. Yung return natin, siya yung linya na galing sa bukidya, papunta sa ating switch. Ayan. Yung live natin, yun yung galing sa breaker. Yun yung magbibigay ng power do sa switch natin. Na kapag ini-on natin yung switch, siya yung dadaloy na current, papunta dun sa ating mga ilaw or sa ating ilaw para mag-on yung ating ilaw. Ayan, dito tayo sa taas. Ayan guys, kita nyo pagka may PVC adapter, ayan sa ilalim. Tapos, yung ating box, may kakabit natin na ayos. Tapos, yung ilaw natin, ito guys, ayun. Niligyan ko talaga siya ng allowance yung wire natin. Kasi pag nag-sealing, mababa naman yung ating sealing. Kumbaga, mula dito sa ibabaw nitong asinta, medyo minsan nababa pa yan hanggang dito guys eh. Minsan mga, 4 inches to 6 inches ang binababa niya. Kaya mas maganda, may allowance na rin yung ating wire dyan. Ayan. Para dun kasi siya kakapit sa sealing in case na mag-sealing na sila. Kaya nakalawit muna siya ngayon. Tapos ito, PVC natin, lalagyan natin ng wire. Pupunta dun sa ating steel trusses. Ayan. Pero yung ating mga junction box, ayan, safe na siya ng ganyan. Tapos diretso dun, maglalagay tayo another junction box dun. Ayan, mamaya makikita nyo. Ayan, splice muna natin to kasi wala na naman siyang sasamang wire. Mas maganda, mag-splice na muna kayo after yung ikabit yun. Pag wala nang i-add na wire, para hindi kayo malito. Gaya nito. Itong isang to, galing doon sa ilaw natin.
kakabit natin sa return nitong pababa sa switch. Tapos yung ito, dun sa line 2 natin. Yan. Yung line 2 niya, ito, may marking na 2. Tapos yung line 1, ito, isa lang. Tapos itong isa, return ito, nung isang switch dito, guys. Kasi isang PVC na rin yung tumaas sa kanya. Kumbaga, back-to-back switch siya. Isang switch dito, tapos isang switch dito sa kabilang side. Yan. Pero dito siya sa hallway. Kaya may return siya, guys, nakasama. Ito yan, guys. Itong isa, may marking na to. Ito, return, para dito sa side na to. Tapos itong isang return na to dito. Kasi, yung return natin, number 14 lang. Tapos yung ating live, number 12 na. Kaya tayo number 12. Kasi, yung live, lagi natin gawin number 12, guys. Para, halimbawa, mag-another load, kakayanin ng wire natin. Kasi minsan, nagsisiris tayo ng, or naglalagay tayo ng nagpaparallel tayo ng ilaw. Tapos, isa lang yung dinaanan. So, ganda, na tayo. Number 12 na. Yan naman, kakayanin naman yan. Walang problema dun, guys. Kasi, ba-breaker natin, 15 amps. Ito yung masasabi ko. Kasi marami nagtatanong. 15 amps si breaker natin. Tapos yung wire natin, di ba, nakadesignate 14 amps. Yung, number 14 na wire or 2.0. Yun kasi, halimbawa, 2.0 yung wire natin. Tapos 15 amps. Yun yung kaya lang ng ating wire. Or yun yung minimum doon sa 15 amps. Kasi, pag halimbawa, bumaba pa sa 2.0, number 16 na, medyo delikado na or hindi na magtitrip si breaker. Ngayon, kung halimbawa, number 12, kasi nagtatanong ganito. Tapos, 15 amps yung ating breaker. Walang problemang mapalaki sa wire kasi, pag na-reach na ni number 12 yung 15 amps, magtitrip si breaker. Ngayon, kung halimbawa, ganito naman, nagkabaligtad. 15 amps yung breaker natin. Tapos, pinariit pa natin sa 14, number 16. Ang mangyari niyan, na-reach na ni yung number 16, hindi pa niya nare-reach yung 15 amps kasi hindi siya advisable sa ganun. Sunog na si wire natin, hindi pa nagtitrip si breaker. Kaya mas maganda, mapalaki sa wire, maging number 12 do sa 15 amps, walang problema yan, guys. Kasi si breaker lang ang kailangan natin na mag-trip. Hindi kailangan natin na masunog si wire. Yun yung kasi marami nagko-comment, bakit po sir number 12 yung feeder line nyo, then 15 amps lang naman. Walang problema yan, guys, kasi kailangan lang natin ma-reach yung 15 amps dun sa sa breaker natin, guys. Yun yun. Number 12 ako minsan sa 15 amps. Walang problema yan, guys. Kailangan mas safe tayo. Hindi yung sunog na yung wire natin. Tapos yung breaker natin hindi pagtitrip. Kailangan kahit mapalaki si wire, nag-trip si breaker natin, hindi pa sunog si wire natin. Ito pa isa, guys. Ngayon, pag mag-i-splice naman kayo sa junction box, lagi nyo yung unang splice si return. Yan. Kung halimbawa may 3-way si traveler. Kasi si return, wala na kayong ini-add dyan. Wala nang problema yan. After yung splice, make sure nyo ibebed yun na ganyan, guys. Ayan. Para pag electrical tape nyo, ito i-bined nyo, hindi siya tutusok sa electrical tape. Yun. Kasi doon sa nga pala, kaya inuuna natin si return. Doon sa line 1 and line 2, minsan may ma-add tayo na wire. Mas mabilis tayo, hindi tayo malilito pag inuuna natin si return. Ayan. Kasi ito si line 1, minsan galing si switch. Tapos may another load doon. Kaya alam natin kung ano idadagdag natin. Tapos alam natin yung i-splice natin kay line 1. Kaya gaya ito, natira natin si line 1 at si line 2. Si line 2, yan yung galing dito sa ilaw natin. Kukonect natin. Then may isa pa dito kasi may another ilaw dun sa baba, sa wall lamp. Ayan. Kaya may bumagsak ditong line 2. Yun. Kaya mas maganda, return muna unahin natin. Hindi tayo marilito nun pagkagan ng ginawa natin, guys. Ayan. Dito sa baba nga pala, binubuo ko na siya. Kinakabit ko na yung yung PVC tsaka PVC adapter dito sa junction box. Kasi para pag-akyat ko, basta ko na lang ilalatag siya or ipapatong tapos idudugtong doon sa ating another junction box tapos papasok doon sa adapter niya. Then ito, tatlong wire yung gagamitin natin, isang line 1, line 2, tapos yung return kasi isang ilaw doon, tapos mangyari, guys, yan, diretso doon. Tapos yung spare natin doon na lang muna sa junction box na yan kasi wala pa naman yung propose na cob light tsaka yung pin light. Either na magkalo na siyang sealing tsaka natin ilalagay yung babatakan natin ng wire mula dito sa ilalim papunta doon sa junction box na yan. Ayan. Para dire-diretso na.
kumbaga may abang na siya, hindi na siya magsisilsil pa dito or papadaan pa ng wire sa PVC. Ayan guys, bali ito tayo sa taas. I-splice natin to. Ang nangyari niyan, yung line 1 lang yung kukunin natin dito. Ito guys. Tapos itong isang wire na to, ayan. Itong dalawa kasi, itong yan, magkadugtong na yan. Yan yung spare natin. Kaya mas maganda, may tanda kayo guys. Kasi magkakasama nga, pare-pares nga siyang kulay. Tapos ito, ayan. Ayan, yan yung ating line 1 do sa supply natin. Papunta dito sa switch natin. Tapos yung line 2 natin, itong isang side. Tapos itong number 14, siya magsisilbi nating return. Siya yung ilaw dito guys. Ayan, this is isang bedroom na to. So yan, ito na yung line 1 and line 2 na galing doon sa iba nating naka-layout na na ilaw. Ayan. Kanya guys, nakaibabaw na tayo sa ating sa ating mga biga. Kailangan mas makaibabaw tayo sa biga para ayan, kahit magsiling sila, magkabit ng kisame, hindi maapektuhan yung linya natin. Ayan. Kanya mas maganda siya tignan pati pag naka-layout na ganyan. Tapos hindi siya prone na halimbawa may mga daga na dadaan, hindi siya prone na mangat-ngat kasi nakalutang tayo doon sa sa ceiling. Yan. Then guys, bali iiwan natin tong spare natin. Yan. Tapos may electrical tape nga pala. Pag mag-electrical tape kayo, kung anong kapal ng ating insulation nitong ating wire, mas maganda gawin din yung kapal ng ating electrical tape para mas safe tayo guys. Yan. Yan. Label natin. Tapos yung ating spare, lalagay lang din natin dito sa loob ng ating junction box. Tapos lalagyan natin siya ng cover. Yan, para maimis tignan. Yan. Lahat yan, lalagyan natin ng cover. Dito tayo ngayon sa taas guys. Ito yung naman, yung sa 4-way switch natin. Kasi, yan yung ilaw na yan. Naka 4-way switch yan. Kasi nga yan yung hallway. Nangyari, itong line na to, ito galing doon sa isang 3-way dun doon. Tapos may isa tayong 3-way din naman doon sa isang yun. Then, dito natin guys lalagay yung 4-way. Mangyari dyan, itong galing dito, yung traveler nya, itong 3-way na to, ito yun guys, ito, yan, kulay green na yan. Ito, dalawa yan yan. Dalawa yung traveler na yan. Lagi naman sa 3-way switch, dalawa yung traveler. Susuot natin yan, diretso na papunta doon. Then, yung another traveler din, na galing naman doon sa babang 3-way switch na ito yun guys. Yan, ito yun, ito. Ito na, yan. Susuot din natin. Papunta na doon sa switch natin na pagkakabitan ng 4-way. Kaya 4 yung pupuntang wire doon. Yung galing sa magkabilang 3-way, yung traveler nya. Yan guys. Bali yun yung gagawin natin. Diretso na, hindi tayo mag-i-splice dito sa box na to. Yung galing na traveler dito sa isang 3-way switch dito sa taas. Tsaka yung yung 3-way switch doon, traveler na, diretso na. Doon. Lalagyan nyo na lang ng marking kung alin yung magkasamang traveler. Kasi pagkakabit nun sa 4-way switch, kailangan hindi siya magkabaligtad. Kabit na natin yung yung mga wire dito sa panel. Ayan. Ito kasing ilalim. Yan. Galing yan doon sa mga natin. Yun. Outlet dito sa ground floor. Yan. Ito yun. Tapos itong isa, galing yan doon sa ilaw natin sa second floor. Yan. Then, itong isa, yan, ito. Ilaw natin yan doon sa ground floor. Yan. So, yung mga yan. Dito yung baba. Tapos ito, doon sa ating outlet. Then, itong isa, yung sa aircon. Ayan. Kabit natin, guys. Basta itong isa, ito yung main natin. Dito siya sa isang breaker natin. Tapos dito yung ilaw, 215. Ilaw sa ground floor, tsaka second floor. Then, outlet sa ground floor, outlet sa second floor, pares 20 amps. Then, 20 amps natin sa aircon. Yan. Ito nga palang green na to. Yan. Makikita nyo, yan yung sinasabi natin kanina doon. Yung traveler nitong isang 3-way switch na to. Yan. Para nga dito sa sa ating 4-way switch na ilaw. Yan. Yun guys. Doon dumaan yun.
lalagyan natin ng 4-way. Ayan. Yung switch na yan. Itong green na to, dito galing yan sa traveler. Nitong isang 3-way switch na to. Yan. Yan yun. 3-way switch yan. Then, same time, yung kulay blue pan, ito. Doon naman galing sa... Yun. Kulay blue yun, yung 3-way switch na yun. Yun, parehas traveler lang yun. Yun lang ang tatakbo sa ating 4-way switch. Wala yung live. Parehas traveler lang yan. And yung setup ng ating panel. Bali yung main natin, yung wiring niya, yan. Yung sa yung galing naman sa taas, tapos yung mga outlet, yan. Ayan guys, tapos lalagyan naman natin siya ng sa cover. Yan, dito sa cover niya. Susulatan na lang natin siya. Ganito, itong side na to, ilaw lang. Itong side na to, lang siya? Yung outlet. Ayan, okay na yung ating layout ng electrical dito sa second floor or sa taas. Ayan. So siya, medyo may imis yung tignan kapag gano'n may PVC adapter. Tapos nakaangat siya doon sa ating sa ating wall or rather dito sa pader. Sa pader na natin, nakaangat siya. Para kahit tapos nag-expert tayo or naglagay tayo ng allowance to sa wire kasi pag nagkisame siya, abot pa rin yung wire natin. Yan. So, dito, tingnan natin guys. Yan. Ito, sasabit na rin natin doon kasi iadala natin ng kawad doon tapos nakatali ito para mapantay naman siya. Yan guys. Okay na siya. Yung gano'ng kalinis. Nai-miss yung ating wiring sa taas kahit wala pang kisame o ceiling. Kasi kukustilyaes pa naman sila bago maglagay ng plywood And guys, okay na yung ating wiring sa taas. Meron lang isang napahabol si paring Angel. Ayan. Ano yung nihabol mo? Isang ilaw. Isang dulas. Isang ilaw na lang yung isang dulas. Madulas ka sana ulit. Ayan. Isang ilaw na lang yung nihabol ni paring Angel din. Okay na. Ikabit natin yung mga breaker natin. Pwede natin siyang paganahin guys. Meron pa pala, hindi pa mapapagana. Kasi yung meter base, antay-bating ma-approve para salpakan ng meter o magkailaw sila. Siguro baka mga 3 days kasi na-apply natin to na new connection. Pwede na-apply itong ganito basta mga almost 70% na yung tapos sa ating bahay. Pwede na siyang apply sa Meralco guys. Ayan. Bali, okay na yung ating wiring sa taas din. Yung pagkakabit ng meter base, hindi naman susunod yung i-upload guys. Ayan. Maraming salamat sa inyo and God bless us.